Minsan, hindi toxic ang social media. Minsan lang ha. Pero nasabi ko ito kasi laganap ang troll account ngayon. Sinasadya nilang magkalat ng hate at katoksikan sa social media para manira ng tao. Kadalasan, gumagamit sila ng peking account para sa ibang tao o grupo, lalo na kung mali ang impormasyon. Pwede silang maharap sa kasong cyber libel. Ito ang mga signs para masabing troll account ang nakita mo online. Number 1, bago lang ang Facebook profile. Marami kasi sila kung gumawa ng account, kaya yung iba dyan, kakagawa lang. Number 2, walang ambag sa discussion tungkol sa isang post o topic, pwede na lang sa mga negative at mapaninang comments. Kadalasan, ad hominem pa ang atake at very personal. Number 3, madalas copy and paste ang mga thoughts and opinions. Pag na-expose ka sa maraming troll accounts, mapapansin mong iisa lang ang kanilang sinasabi. Hindi ligtas ang troll sa batas dahil ang Cybercrime Prevention Act of 2012 o RA 10175 ay sumasaklaw sa lahat ng krimen na ginagawa gamit ang technology kasama na ang cyber libel. Kapag siniraan ng isang tao sa internet gamit ang post, comment o message at ito'y mali o mapanira, pwede itong ituring na cyber libel. Ayon sa Revised Penal Code, ang libel ay paninirang puri. Pero kapag ginawa ito online, mas mabigat ang parusa dahil tumataas na isang level ang penalty. O ilan sa inyo ang mga nakita ng troll accounts? Marami dyan, galing pang Vietnam or China na hindi mo kilala. Tingnan mo, puro mga gandang babae ang nasa profile. Ano ba naman yan? Ang nakalagay, digital creator. At maragkot at kung batake, sabay-sabay at iisa ang sinasabi. Lahat yan bawal. Kapag naging biktima nito mga troll accounts, maaaring gumulong sa Cybercrime Prevention Unit ng PNP at ng NBI. Sa lahat ng sumusubaybay, maraming salamat. If you like this video, please like and share. Ito po si Atty. Tony naman, ang TikTok lawyer mula sa Bataan para sa bayan.